Welcome back to my channel. This is Neat TV again. So ngayon meron naman ako i-share sa inyo na isang project. Pero bago tayo pag-isa-isa muna maikling intro. Okay, welcome back again. Ang i-share ko sa inyo guys is very common na to. Marami na rin gumagawa nito. Pero para lang ito guys sa mga hindi pa nakagawa. Bibigyan ko na kayo ng idea kung paano ito gawin. So, kakailanganan natin dito guys is tatlong resistor. Ito. Mga value nito is 22K, 470 ohms, saka 1K. Ayan guys. Yan, ito yung 1K. Yun nasa gitna, ayan yung 470 ohms. Tapos yung 22K. Tapos yan, kailangan natin ng LED. Dalawa. Isang green, tsaka isang pula. Tapos kakailangan natin ng lagyan natin ng buzzer uli. Ito, may buzzer naman tayo rito. Tapos isang component pa, itong NPN transistor na D882. Ayan ang kanyang value. So, iba-iba klase guys ang mga component na ginagamit sa paggawa nito. Sa iba, gumagamit sila ng BC547. Maraming klase guys eh. Maraming transistor pwedeng gamitin. Pero itong available ko ngayon, so ito lang ang gagamitin ko. At siguro kailangan din natin ng ito yung board. Pagkatapos nito, pag i-plaster ko na guys, bibigay ko na lang sa inyo mamaya yung kanyang diagram. Okay, so umpisa na natin. Siguro ang gagawin ko ay pa-plaster ko muna tong transistor NPN. Siya nga pala, sa transistor na to, pag nakaharap sa yung ganyan, yung may value, may mga nakasulat yan. Ayan. Itong kanyang emitter sa una. Ito yung collector sa gitna. Ito yung kanyang base. Medyo dito siguro para medyo tipirin natin yung board. Kasi ano ko rin yan, ikakat ko rin yung board na yan para magamit pa sa ibang mga share ko pa mga project. So yan. Ganyan. Iharap na lang natin sa atin. Okay. Tapos kailangan natin yung itong 22K. Ayan, 22K red tapos orange. Ayan. Ayan. Dito. Next natin ilalagay guys. So ganyan na siya, no? Next natin ilalagay is yung mga LED lights. Ito. Okay. Ganon din yung negative nito is doon din natin iharap. Okay, so ang gagawin natin, ano muna natin to, ayun, ididikit natin yan doon. Next step, yan ano, itong gawin natin ang next step, itong positive, yung positive, idudugtong naman natin. So, gagawin natin, itutupi lang natin to. Ayan. Next step natin is yung isang resistor na 470 ohms.
Iko-connect natin siya sa positive. Ito. Positive. Tatakbo natin siya sa positive nitong dalawa. So, iko-connect natin siya rito sa dalawang to. Ito. Yan. So, ayan. Ganyan siya. Ngayon, iko-connect natin naman tong buzzer. Itong buzzer yan. Nilagay ko na guys yung buzzer. Yung positive ng buzzer naka connect dito sa resistor na 470 ohms. Yung negative ng buzzer, ayan. Bali ito yung negative. Itong negative ng buzzer, i-connect natin doon sa gitna, sa collector. Sa collector ng ating transistor. Tanggalin ko muna itong sobra. Ito yung wire kakabit natin dito sa negative ng buzzer papunta doon sa collector. So unahin muna natin to sa negative. Dito sa collector. Ayan guys. Ang gagawin naman natin ngayon, nakakonect na yung collector. Kukonect naman natin 1K natin resistor. Ito. 1K na resistor. Kukonect natin sa base. So saan ang base? Ito yung base. Ayan. Bali ito ang base, collector, emitter. Ayan, kasi nakaganyan yan kanina. Ayan. Emitter, collector, base. So sa base kukonekta natin yung 1K na resistor. Ito. Tapos yung may 22K na ito. Ayan. Yan, 22K. Dadaan sa dyan. Dadaan din yan sa 1K. So, dito natin kukonekta. Ayan. Itong ating 1K. Ayan. Base. Tapos, ito yung may 22K kanina. Okay. Connect muna natin to. Connect ko muna guys yung ating isang resistor. Teka sandali guys. May check lang ako. Ay sorry guys, buti napansin ko. Ito palang negative terminal ng ating red na LED ay dapat to nakakonekta sa collector. Hindi dito sa may resistor na 22K or na nakakonect sa base. Di bale, tatanggalin lang natin, babaguhin lang natin ang connection guys. Pasensya na, medyo naduling pero okay lang yan. Madali namang baguhin yan eh. Yan, tatanggalin ko lang yung pagkakahinang dito. Tapos kukunik ko doon. Okay? Yung 1K na resistor. Pasensya na guys, nagkamali ako ng dito pa. Yung 1K ng ang nakakonect dyan, 1K resistor. Tapos itong negative na paa ng ating LED, yung red LED, dito yan. Dito natin connect sa collector. Ayan guys, papunta na rin naman ng collector yan. Natin na dito. Buti napansin ko.
Ayan. Okay. Ayan. Tapos, dito natin kukonek yung 1K resistor. Ayan na natin muna. Pasok natin dito. Ayan. Malapit sa dito sa may, ayan. Malapit sa 22K. Tapos ito guys, dito natin kukonek yung ating output o yung papunta sa negative, ano natin, negative probe. Okay, putulin muna natin ito. Ayan. Kabit natin ang ating negative probe. Probe natin. Lagyan natin. Negative probe. Tapos lagay naman natin yung positive probe natin dito. So dito natin siya. Yan, ilapit lang natin siya dyan. Dito yung positive, negative probe. Yan, ito yung pang-test natin. So, kulang lang natin guys yung power supply. Pwede siyang battery. Kailang out of stock ngayon ang battery na 3.7, yung 18650. So, ang gagawin ko na lang power supply ko ito, USB, para gagamitin ko na lang is yung power bank, o pwede rin saksak sa USB port ng mga laptop. So, ang gagawin natin, itong positive yung red, dito natin sa i-connect sa, ayan, dito sa may 470 ohms na resistor. Sa positive din ang ating buzzer. So ito yon. So diyan natin kukonek yung positive. Okay. Dito natin connect yung negative sa emitter, tapos connected din siya sa 22K resistor. So pwedeng dito, pwedeng dito. Dito ko na lang i-connect. Ayan, para medyo malapit-lapit. Ayan, sa 22K resistor. Okay. Ayan. So yan na guys, kompleto na. Ayun, okay guys, okay yung circuit natin. So ito yung ating probe. Ayan. Okay, ang red positive natin, yung black negative. So mag-test tayo guys ng mga kahit konting component lang para kuhan lang natin. Ayan. Okay. So ito, kung good, ayun. Pag umilaw yung red, ibig sabihin good. Mahina na yata yung lobat na yata power bank ko. Doon ko na lang saksak guys sa laptop ko. Ayan, dito yung laptop. Malapit lang naman. Ayan guys. Sasaksak ko doon sa laptop. Lobat na yung power bank siguro.
Ayan. Tabi muna natin yung power bank. Okay. So, ulitin natin. Negative. Positive. Ayun. Good. Tapos, ito, subukan natin ito. Ito yung negative, positive, good din. Pag balik na rin natin. Okay. Good din. Pag capacitor guys, ang tinetest, ang yan, negative to negative, tapos positive to positive, parang maiksi lang yung kanyang kan. Ayan, ganyan. Tapos ano natin muna, short natin muna siya. Ayan. Positive to negative, negative to positive. Ayan, ganyan. Maiksi lang din. Ayan, ganyan pag sa component tester. Okay. Ito, try natin tong ganitong transistor. BC547. So, NPN ito. Pag NPN, BC547, ito yung collector base emitter. So, dito natin lagay sa base NPN, negative, positive. So, positive dito. Ayan. Emitter. Okay, good. Good. Pag binaliktad, kailangan wala siya. Wala siyang buzzer. Kasi NPN siya eh. Okay. Okay, wala. Wala. So, meaning good. Pag try natin to sa parang sa continuity niya. Ito. Coil ito. Yan, siyempre meron yan. Coil yan eh. Tapos, sa relay, ito yung normally open. Ito yung normally close. Itong isa. So, pag nilagay natin dyan, kailangan ito walang tunog to. Kasi normally open to eh. Okay, good. Dapat dito meron. So, good. Ito, pwede rin to. Ayan, para lang siyang ano, yung ayan. Para lang siyang continuity. Kasi ano to eh, coil lang din ang transformer to. Dito, ito siguro yung partner. Ito. Ayan, yan yung partner niya. Kasi ito naman, ito yata partner niya. Ito. Okay, so good din. Ito, ganun din siguro to. Ayan, may ilaw yung red niya, meaning good siya. Kabila. Sayang wala akong mga sirang kwan guys eh, mga piyesa, kaya hindi natin matest yung kung ano yung sira. Pero other than that indication, ibig sabihin yung sira. Ito, ito. MOSFET ata, MOSFET. P channel to. So, P channel. Positive doon. Ayan, baliktad.
Doon ang negative. Ito yung positive. Yan, good. Dapat pag binaliktad yan, wala. Pag meron yan, ibig sabihin shorted. Wala. Last na itetest natin, meron pa pala to. Siya nga pala guys, yung buzzer sound. Depende yan guys sa taas ng kanyang value. Pag mababa lang yung microfarad, sandali lang ang beep. Pag malaki ang microfarad, matagal. Short muna natin. Okay. Balik na rin natin. Doon naman yung negative. Ito yung positive. Ayan. Okay. So, good. Last. MOSFET din. A314. Ito yung N channel. Dapat ito wala. Pag ito meron, ibig sabihin sira. Teka, nagdikit. Sandali. Dumidikit. Sa component tester na to, ang black probe ay nasa source, tapos yung red probe ay nasa drain. Dapat walang tunog. Pag binaliktad, dapat ito meron. Ayun. Okay, if you like the video, paki-like and share, and don't forget to subscribe to my channel, Lead TV, and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa mga video. Thanks for watching.